Kaswabe, what we have here is the 2024 Lexus LX 600 F Sport. Ulitin ko, isa itong F Sport. Ito lang naman ang most massive and most expensive coming from the lineup ng Lexus sa kanilang SUV. And also kaswabe, ito ang Ultra Rugged Edition coming from the LX kasi dati nakapag-review tayo ng 500D. Which is heavily based naman sa isang super and very reliable na Land Cruiser. So on this video kaswabe, i-check natin kung ano ang mga exterior details nito. Then after that, notable features. Pero hindi muna natin ito mabibigyan ng test drive impression because this one is a brand new and for sale ang isang LX 600 F Sport. Let's begin. So kung makikita natin kaswabe, yung spindle grille na to, it started syempre sa mga first gen and second gen. Kaso yun, yung definition niya medyo maliit pa. Pero when it comes doon sa third generation, doon talaga halatang halata na naging massive and aggressive na yung spindle grille natin. Ito ang kagandahan sa kanya, magkaiba sila nung LX500. Natatandaan ko, brushed aluminum, pa-horizontal yung astig na grille doon. Ito naman, criss-cross, may mga sigsag siya, blackout na spindle grille. When it comes naman doon sa RX, pixelated spindle grille yon. Outgoing ngayon ay pinakilala ng Lexus Philippines. Mas naging massive na siya, mas naging strong, mas naging athletic. Yung framing natin, mga dark chrome yan. Dito naman sa hood natin, you have a deep scooping. Pero this one is functional, not for styling lang. Well, pag titingnan mo, mas gumanda siya, mas naging aggressive. Pero doon, sa visibility ng driver, at least, pag nag-off-road siya, yung measurement ng object, mas makikita niya ng mas malinaw. Ground clearance is doing great, pero equipped naman ito ng air suspension na pwede natin i-lift and i-lower yung ating LX 600. So this is your Lexus badge. Meron kang camera, of course, bird's eye view. You have opening dito sa mga corners natin because of the twin turbo V6. Hindi lang sequential yung mga LED DRL. Kasi doon sa LC300, ang pogi sequential siya. Pero ito, talagang patay-sindi lang. Very strong yung arrow pointed na LED DRL. Triple projector bulb ang tapang tingnan. Kaswabe, moving here sa kanyang side profile, you will identify talaga na kapatid ito ng isang LC300. Pero yung definition para malaman mo at ma-recognize mo na Lexus ito, this one, arrow pointed siya. Doon sa LC300, hindi ganyan. Mas naka-curve siyang ganun. Mas matapang lang talaga pag Lexus. Hindi ko lang nagustuhan yung window framing niya. Sana naging blackout na lang para mas bumagay sa pagiging F-Sport. Dahil yung spindle grille natin doon, di ba? Naka-blackout. Well, ganun talaga ang buhay. This one is wrapped in Dunlop tires, 265/50 R22. The F-Sport badging, sana naging kulay itim rin. Tapos mas pinalaki nila. Kasi ito, medyo may pagkanunal yung itsura. Fixed na running step board and you have insert ng mga chrome details sa bawat door handle natin. Roof rail is also available. Well, kaswabe, beneath the skin of this Ultra SUV is a 3.5-liter twin-turbo petrol engine. Actually, ang pinakasakto niya, 3.4 lang. Mas maganda raw pakinggan sa marketing ang 3.5-liter. This one gives 409 horsepower and 650 Nm of torque. Pero yung na-review natin ng LX500, yun yung diesel engine. 3.3-liter lang yon. Then, ang power specs niya ay nasa 300 plus horsepower and 700 Nm of torque. Mated naman ito ng 10-speed automatic transmission kaswabe and ang 0 to 100, pag gusto lang natin kunin ng kanyang dynamics, is nasa 6 seconds, top speed is 210 kilometers per hour. Ngayon, ang weight nito nasa 5,900 pounds, towing capability is nasa 8,000 pounds. Kung i-compare natin dati sa kanyang predecessor, around 7,000 pounds lang yun kaswabe and this is lighter ng 450 pounds because before, equipped siya ng V8. Ngayon, V6 na lang to plus with that twin turbo. O dito naman tayo sa likod, meron kang rear spoiler integrated na brake lights, yung wiper, hindi lang siya clean look, no? At least nasa taas sana. Kaso, hindi mo naman alam kung saan mo ipupwesto dyan. Ngayon, eto yan, yung Lexus script, binago na nila, hindi na yung L-badge katulad dun sa harap. So, para sa akin, di ba, mas premium kung titingnan natin, more luxurious, LX600 the script. And sa lahat kaswabe, maraming copycat nito. Pero ito talaga ang nangingibabaw
pagdating dito sa full length na tail lamps natin. Okay? Lalong-lalo na at night time, very strong yung ilaw na to. Tapos meron ka pang mga L-shape dito. Pero again, ang head scratcher ko, hindi lang sequential yung mga turn markers natin. Nakatago yung exhaust pipe dito sa left side and yung extra wheel and tire nasa ilalim. Semi-aggressive yung diffuser natin and syempre may camera yan. To open this, yan, power tailgate naman. Tapos meron kang badging again ng F-Sport dito magkabilaan. Ito, may F-Sport plate rin na F-Sport with kasamang first aid kit. So para nag-off-road tayo, pag nakagat ka ng mga lamok-lamok dyan, ang health hindi mapapabayaan. Malaki naman ang ating behind second row, malaki, lagay ko na lang kung ilang liters yan. Etong switches na to, para iangat yung mga third row. Pero hindi ko na gagawin, okay? Kasi magiging maliit lang talaga yung space niyan. Anyway, may mga cup holder ka bawat magkabilaan, tapos USB port meron, and this one, home power outlet naman. Yan, saktong-sakto. Kasi once na naka-open yung tailgate natin, nandito yung mga equipments and accessories, madali siyang iaabot. So check naman natin kung ano ang interior ng isang LX600 F-Sport. Introducing Autosport. Kaswabe, this one is the world's most innovative mobility scooter that we can get para sa ating lifestyle and sa mga kababayan natin na PWD. Madali lang to. Comes with 2 separate parts na pwede mong gawing trolley at the same time. Installed nga pala doon sa harap ang iyong illuminated LCD display for you to see the performance and enhanced lighting system para sa safety precautions pag nasa road ka or sidewalk na pwede mong ilagay sa sports car or regular car na trunk kasi maliit lang ito and very lightweight. Within seconds, ang dali lang i-assemble. Up to 10 speed ang kanyang taglay and 10 kilometers per hour ang kanyang maximum na pinartneran mo ng shock-absorbing flat-free tires for advanced performance and auto braking system. At hindi lang sa kotse, mantakin mo pati sa tren pwede. And flight approved ang ating baterya. Meron tayong lisensya. So, ibig sabihin, pag nag-travel ka around the world, kayang-kaya mo itong ilagay sa cabin at ibaba mo, ma-assemble mo kagad ito. Ang design nito ay talagang super passionate sila para ipakita sa inyo ang performance. So, ganun lang yon. Be active, be free, be yourself by Autosport. Ang link ay nasa description below para i-check mo na lang kaswabe. Kaswabe, nandito tayo sa interior ng LX600 F-Sport. At kung makikita natin, maganda naman yung mga materials. It's premium. Ang nagustuhan ko in advance, yung door panel natin, ang bigat. Feeling mo, shielded na shielded ka talaga pagdating sa safety. Grab handle, and dito yung mga vents natin magkabilaan. You have the LED map lights, okay? This is your seat. Kung makikita natin, maluwag ang spasyo. Okay, saktong-sakto ang isang pamilya dito sa second row. Mas maganda, komportable pa rin pag tatlong tao. Okay, ito yung sitting position ko. This is my space. Maabot hanggang to the moon, no? Okay, ito naman yung headrest ko. Hindi siya full length na sunroof kasi hanggang dito lang siya sa driver. Tapos, yan, meron naman tayong seat pocket na kaya nitong i-hold yung mga mabibigat na bagay. Pwede mong paglagyan ng mga books, okay? Yung mga children natin, anak mo, kunin mo muna yung cellphone, at least meron silang pwedeng store na para, diba? Knowledge is power. Pag-basa-basa muna sila. Manual yung ating sunshade. Meron tayong old mechanism ng lock and unlock. Release door handle natin is premium naman, brushed aluminum with piano black dito sa bandang armrest. And maganda naman yung size ng cubby with a speaker. Sa center platform natin, you have ventilated and warm seats, climate control, may mga toggle switches ka rito, blower, strength level, tapos pwede natin buksan or pakialaman kung ano ang nasa center armrest ng ating driver. So, pindutin mo lang yan, mabubuksan mo. Meron kang chiller dyan. Pero third row, available yan, nakastow lang yung seats natin kasi I believe pag nag-drive ka ng isang LX600 F-Sport, hanggang second row lang talaga yung i-occupy, di naman palaging full passenger tayo. So mas maluwag dito for your max cargo space. This is your armrest, madali lang hatakin. Yan, ang tanging head scratcher ko lang ay napakaliit
or hindi naman napakaliit, maliit lang yung mga cup holders natin na kasyang-kasya yung mga pang Jollibee, McDonald's, Wendy's, Burger King na cup rito. Pero pag nagdala ka ng sarili mong tumbler, okay, huwag mo na kasaan na kasya. Sa iba rin naman, di kasya yun. Ba't ko ba nasabi yun? So anyway, tapos na tayo rito sa backseat natin. Let's go naman and let's proceed sa kanyang driver cockpit. Kasuabe, ang mga F-Sport badging natin, nasa harap ko na sa steering wheel, F-Sport, sa tread plate ng driver cockpit, of course, F-Sport, and even dyan sa passenger. Pero pinaka-special yan sa headrest, meron kang naka-emboss na F-Sport. Sana doon na rin sa second row, no? Ito yung sunroof natin, hindi lang siya panoramic kaswabe. So lahat ng mga settings is located here. Tapos ito ang eyewear storage natin. Ang ating rear mirror, wala lang siyang rear digital camera, but the visibility is doing great naman. Nakaharang lang ang headrest ng ating third row seater. Okay? This one, yung center armrest, maganda yung details and stitching. Pag gustong buksan ng pilot, pwede rito i-buksan. Dito naman sa passenger, and you have cool box. Once you press this, yan, maririnig mo, diba? Meron ka dyan chiller, tapos ito, lalagyanan ng sopas. Biro lang. Nakalagay na yung phone ko. You have wireless charging. Etong space na yan, pero marami ka pang pwede paggamitan ng mga spaces dyan eh. Okay, cup holders natin. This is the key of your Lexus. Ganda. One-liner na mga switches, e-brakes, auto hold, locking differentials, traction. And pwede natin itong i-lift and i-lower. So this is your gear shifter. I don't know kung ito na ba yung pinaka-modern styling niya, pero ang natatandaan ko, katulad lang siya rin ng mga LC300 na gear shifter. Pwede natin i-manual, tilt mo ng left. Okay, pag gusto natin baguhin yung pinaka-gears natin, i-upshift and push forward lang and backwards. Yeah, maganda yung shift boot mo, meron kang white stitching. Another na storage dito, but others, yung platform nila, wireless charging is here. Pero ito maganda kasi nasa gitna. Tapos, ventilated and warm yung mga seats natin for the steering wheel. Warmer lang yan. This is your low 4, high 4, DAC crawl, diba? Drive modes, multi-terrain select. Ibig sabihin, pag naka-on yung drive modes dito, once na inikot natin ang mode select, you will see, magbabago siya rito. Ito, comfort, tapos sport, sports plus, aggressive driving na. Meron pa tayong mga normal niyan. Oh. Ang napansin ko lang, pag inilagay mo sa eco mode, mas na-optimize niya yung strength ng mga aircon natin. Hindi lang basta siya sa driving nagbabago. Kasi hindi ko yan masyadong napapansin eh. Siguro sa other vehicle, ganun rin. Because yung everyday natin, sports car, so wala naman kasi akong eco mode. Okay? Yun lang yung nakita natin. So, meron kang mga physical switches, yan, toggle switches. Meron kang monitor for your off-road, kasi ito yung aircon. Tapos, you know, brake, accelerator, low 4, high 4, drive mode is naka-eco tayo, G-force meter. So, ito naman yung indication pag ilo-lower or i-raise natin yung LX600F Sport. Ito settings for brightness and contrast. So maganda kasi hiwala yung pinaka-monitor system natin unlike doon sa LC300. At nagkaroon siya ng improvement laban sa predecessor before kasi di ba meron kang finger navigator sa center console nyon which is not accurate at maraming nagrereklamo. Pero ang ginawa ng LX, nakinig sila sa mga consumer, so meron na tayong touchscreen monitor dito. Okay? So ayan, kung makikita mo, vehicle, trip information, ganun siya. Yung camera, check lang natin. Ayan o, ang linaw. So you have bird's eye view. This is your reverse. Tapos hindi ko lang alam kung paano baguhin lahat. Yan. Anyway, lagay na natin. Engine start and stop. Nasa left side. Malaking malaki. Kitang kita. Knob, power volume. Okay, floating yung infotainment system natin. This is your steering wheel. Okay, hindi lang siya flat bottom pero who cares? Kasi meron kang F-Sport na nakalagay. Tapos itong sheet na metal na to ay brushed aluminum and your multi switches for different settings is flat black. Very snappy na mga shift paddles. Then the instrumentation,
Again, tingnan mo to, magbabago yan. Mode select, lalagay ko sa MTS. Once na ilalagay mo sa different drive modes, yan, auto, dirt, sand, mud, deep snow. Nagbabago ng konti yung mga details, pero hindi lang masyadong convincing. Okay, pag nilagay mo sa drive modes again, iba-iba yan. Eco, Sport, Normal, Sports S, at nilagyan pa nila ng Sports Plus. Hindi na nakontento, no? Pero malilit lang na changes dito eh. Ang head scratcher ko lang, hindi lang medyo talagang naging convincing yung gauge cluster natin. May pagka old school vibes because of those red needles. Unlike dun sa kanyang rival, grabe na rin yung technology. Okay? Siguro hindi lang nila finulblas ito. So let's wait para sa next generation niya. Grab handle, maganda. Memory seats, armrest, yan, very fine and premium yung quality. A little bit squishy. Door handles, yan, brush aluminum. Same details doon sa backseat natin. Yung mga brake pedals and accelerator pedal are aluminum. So I think that's it, Kaswabe. If you need this, huwag kang mag-atubili na kontakin lang ako para sa information niya and kung saan yung pinaka-viewing. Nakalimutan ko, meron na rin tayong very sharp and pronounced na wood display dito pag titingnan natin. Pakita ko na lang kasi nandito yung monitor niyan. Follow me on my social media platforms and hit the notification bell kasi para updated ka kung anong klase ng rare car ang mga binibigyan natin ng reviews. Comment down below kung nagustuhan mo ang isang LX600. Maraming salamat, Kaswabe. God bless, more power and more performance.